Kapag naipakalat kong recording, makikita ng lahat ang inyong pangit na mukha. Miss Lin, kung may sasabihin ka, umupo tayo at mag-usap. Magsalita ng maayos. Lin Wanyi, sinasabi ko sa'yo, kung ipapakalat mo yan, hindi ka palalabasin ni General Zhang. Huwag kang lumapit! Agawin mo yung telepono niya. Ayun na, Ang taong ito, tapos na talaga. Pero ang liniwan ninyo, ang tapang pala. lumayo ka. Mr. Shen, nagkamali ako! Wanyi, nagkamali ako! Mr. Shen! Mr. Shen, kahit gaano ka man makapangyarihan, hindi mo kami makukontrol. Sige na, Watson. Hindi mo alam na si Watson ay ibinigay ka na sa Yising. Ngayon, ikaw ay artista na ng Yising. Gusto ni Mr. Shen. Kunin mo na lang. General Zhang, paano mo kami papadala sa Yiseng? Si Lin Wanye, kalit sa akin. Tiyak na siya ay maghihiganti. Mr. Shen, bilang pabor, burahin mo ang recording. Ang nangyayari ngayon ay tapos na dyan. Isa lang namang babae yan. Bakit kailangan ganito kalaki ang gulo? Naipadala ko na. Pare, ang lakas mo ah. Sa teritoryo ng Manchun, ginawa mo ang ganitong gulo. Salamat sa effort. Sapat ng effort. Yung bang kwarto sa Kishi Villa, siguradong may isa na akong kwarto dun. Yung recording, makaka-apekto ba ito sa Yiseng? Paano naman? Inaabala mo ba ako? Hindi pa natatapos ang 3 araw na kasunduan. 3 araw na kasunduan? Mr. Shen, hindi mo ba babawiin ang pagkakataon laban sa akin? Asu, umuwi ka na muna. Kaming dalawa, may mga hindi pa natapos na bagay. Wanyi, hindi mo ba kakalabas lang sa pugad ng tigre? Papasok ka na naman sa pugad ng lobo? Asu, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Ayun na. Hindi kaya itong simula ng kasamaan? Miss Yang, ihatid kita pa uwi. Hindi mo ba ako gagawa ng masama? Aakitin lang kita. Tss, Interesante. Wanyi, wala ka bang sasabihin sa akin? salamat. Yun lang? Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Wag na lang. Shen mo, Sheng. 3 araw na kasunduan. 1 araw na lang ang natitira. Anong sabi mo? Ang sinasabi ko, 3 araw na kasunduan. Ang natira na lang ay ang huling araw. Kaya sa huling araw na ito, anong gusto mong gawin? Gusto kong bigyan ng isang perpektong pagtatapos ang ating nakaraan. Hindi ito ang aking kwarto. Dati kang nakatari dito sa kwarto ni Walin. At ito naman ang akin. Hindi mo ba iniisip? Lahat ba ng damit na yun ay akin? Wala akong pakialam. Hindi ako isang taong basta-basta lang. Kung sino ka man, hindi ko iniintindi. Tulad ng sinabi mo,
dapat nating bigyan ng perpektong wakas ang ating nakaraan. Tumunog ang telepono mo. Huwag mong pansinin yan. Mas mabuti pang sagutin mo na ang tawag mo. Hello? Sa wakas ay sinigot mo rin ang telepono. Ano nangyari? Dahil sa pinadalang recording mo, galit na galit si Mr. Zhang. Nagulo ang buong Watchun. Kasalukuyan ng itinigil ng Watchun ang lahat ng kooperasyon sa Yixing at naglabas ng babala na hihilahin nila ang mga artista natin at sinasakop ang lahat ng proyekto natin. At pagkatapos, pinagbawalan si Lin Wanyi. Ihahang up ko na to. Isang sandali lang ng saya ay napakahalaga. Mr. Wa, anong klaseng kagandahan ang nakakuha kay Mr. Shen natin? Hello? Ate Wanwan. Katatanggap ko na ng aking balita. Anong sabi nila? Narinig ko kay Mr. Wa na si Mr. Shen na dahil sa isang babae ay nagalit si Mr. Zhang ng Watchan. Wala kinanggulo. Sinong babaeng yun? Mukhang si Lin Wanyi. Hello? Ngayong gabi sa Keisha Villa, mayroon bang isang babae na nagngangalang Lin Wanyi? Oo, Michelle. Wanyi, sa Watchan Entertainment, tuluyan ka na pinagbawalan. Bawal na eh. Oo nga, pero kami Wanyi, kahit paano naman. Wanyi. Ano ba talagang relasyon mo kay Shen Mosheng? Talaga bang? Wala talaga. Eh yung 3 araw niyong sunduan, ano ba yon? Pinangako ko kay Shen Mosheng na sasamahan siya sa Keisha Villa ng 3 araw. Ay naku, Wanyi. Hindi ko na kayo maintindihan. Noong araw, dahil sa problema sa pamilya, bigla ako nakipaghiwalay sa kanya at nakapagsabi pa ng maraming masasakit na salita pagkatapos ng 3 araw na yun. Ako at si Shen Mosheng, wala nang anumang ugnayan. Mukhang mahirap. Ang Yixing Entertainment ay nasakop na ang kalahati ng showbiz. At ang artist nito na si Xiao Wanwan ay nakuha ang lahat ng Jinhua at White Rose Awards. Kung gusto mong iwasan siya, mukhang mahirap. Wala akong pakialam kung si Xiao Wanwan. Huwag na lang, may kailangan akong yusin. Anong gagawin mo na naman? Gawin ng hindi natapos kanina. Ano yun? Ano ang kaya mong gawin kasama ko? Maliban sa bagay na nasa isip mo, lahat ay pwede. Pero gusto ko lang gawin ang bagay na yun kasama ka. Gusto ko lang gawin ang bagay na yun kasama ka. Ano ba? Sige, sabihin mo. Ano bang nasa isip ko? Talaga bang iyon? Ano bang nangyari? Sir, dumating na si Miss Xiao at ang mga shareholders. Hindi ba sinabi na walang meeting ngayon? Sir, mukhang sobrang galit ang mga shareholder. Pinipilit nila makipagkita sa'yo. Sabihin mo sa kanila na maghintay na lang sa conference room. Ikaw na muna ang abala. Maghihintay ko pabulik mo. Sino ang maghihintay sa'yo? Ang gabi na pala. Ano? Sobrang emergency. Hindi ba ito tungkol sa akin? Mr. Shen, dumating ka na rin. Tinawagan kami kanina ni Watchun tungkol sa Yixing. Sinasabi nilang ikakansela ang lahat ng aming kooperasyon. Mr. Shen, nakatanggap din ako ng higit 10 mensahe na nilabag namin ang kontrata. Gusto kami kasuhan. Oo, maraming proyektong nakatanggap ng notice na tigil oras. Ano ba talagang nangyayari? Dumating kayo para lang dito? Mr. Shen, bakit parang hindi ka nagmamadali? Dati, maayos naman ang kooperasyon natin kay Watchun. Bakit biglang ganito? Mr. Shen, isang galit para sa karangalan para sa minamahal. Hello? Pwede bang malaman kung paano makakarating sa conference room ni Mr. Shen? Miss Lin, ang conference room ni Mr. Shen. Maliban kay Miss Xiao, hindi pwedeng pumasok ng ibang bisita. Ano? Pasensya na, hindi kita madadala. Shen Mosheng, mayroon ka ng Xiao Wanwan. Bakit kailangan mo pang idaan sa akin? Naiintindihan ko na. Gusto mo sigurong malaman ni Lin Wanyi. Nako. Ang tunay na may-ari ng Keisha Minor. Sige, naiintindihan ko po. Ngayon, lahat ng proyekto natin ay itinigil.
Magkano kaya masasayang na pera dito? At ang artist na kakasign ko lang, bigla nilang sinabi na lilipat sa Watson ng kontrata. At doon naglabas ng babala, sino mang magtatangkang kontratahin ng ngising ay suspende agad. Mosheng, mas mabuti sigurong humingi ka ng tawad kay Mr. Zhang ng Watchan at iwan mo na si Lin Wanye para kay Mr. Zhang. Mas madali na siguro yon. Mr. Shen, napaka-komplikado na ng sitwasyon natin ngayon. Kung laro lang naman ito, pwede na sana nating hayaan. Bakit kailangan pa sumabog sa galit? Mosheng, ginagawa ko rin ito para sa kabubuti mo. Para sa isang babae, ipinaglalaban mong buong industriya ng entertainment. Sulit ba yon? Kung hindi kayo kontento sa yising, pwede kayong umalis. Ngayon, pwede kong kunin lahat ng bahagi ninyo. Kung gusto niyo manatili, konti na lang ang pakialam sa akin. Huwag ko masyadong makialam. Ginong Shen, siyempre, handa kaming magpatuloy ng kooperasyon. Ang conference room ni Mr. Shen, maliban kay Miss Xiao, hindi pwedeng pumasok ng ibang bisita. Masarap. Masarap, kaya gagawin ko ito araw-araw para sa'yo. Gawin mo rin isang marka para sa akin. Marka? Para malaman ng lahat na meron akong girlfriend na si Losa. Hindi pwede, Lin Wanye. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Narinig ko rin mula sa labas na ang boss ng Yising Entertainment at si Xiao Wanwan ay may espesyal na relasyon. Ikaw ba si Miss Lin? Si Mosheng, sobra yata napagod kanina, kaya nakatulog na. Miss Xiao, madalas ko pong pinapanorin yung mga palabas. Narinig ko kay Mosheng, artista ka rin daw. May mga naging proyekto ka na ba? Ang ibig kong sabihin, nakita na kitang umarte. Alam kong mataas ang talent fee mo. Ang eksenang ito ngayon, babayaran ka ba ni Shen Mosheng? Talagang matalas ang dila mo. Narinig ko rin gusto mong maging best actress. Magandang bagay ang mangarap. Pero mas mabuti pa rin ang dumaan sa tamang paraan. Sa halip na akong kausapin, mas mabuting kausapin mo si Shen Mosheng. Sabihin mong pakawalan na niya ako. Ano bang ipagmamalaki mo sa tingin mo dahil sa'yo? Nakabangga ni Mosheng ang Watchan. Ibig bang sabihin nun na naiiba ka sa ibang babae? Ang damit ko. Sakto ba sa sukat mo? Ang damit mo? Mukhang kahit sinong babae ay pwedeng magsuot ng damit mo. Mukhang hindi rin pala ganun katas ang posisyon mo sa Kishoy Manor, Miss Xiao. Ang Yising Entertainment ay tinayo ni Mosheng para suportahan ako. Lin Wanye, ang posisyon ko. Ikaw bang may karapatang humusga? Kung ganun, hiling ko sa inyo ang pangmatagalang kaligayahan. Ba't hindi mo ako ginising? Mukha po kayong pagod na pagod, kaya hindi na po ako nanghas. Sinabi po ni Miss Lin kanina, naaalis na siya. Pinakaiusapan niya akong ihatid siya pababa ng bundok. Nasa na siya? Sinabi ko pong wala tayong sasakyan. Wanye, ano yun? Asu, pwede mo ba akong sunduin sa Kishoy Manor? Ngayon na ba? Kasalukuyan kasi ako nasa investment meeting. Sinisikap kong makakuha ng role para sa'yo. Pwede bang medyo hintayin mo ko? Sige, pero bilisan mo. Ano nangyari? Hindi mo ba sinabi na bukas ka lang aalis? Pinapahirapan ka ba ni Shen Mosheng?
Ayoko nang manatili dito. Yun lang. Sige, naiintindihan ko. Kapag tapos na ako rito, agad kitang susunduin, okay? Lin Wanyi, Lumayo ka sa akin. ano na naman? Shen mo, Sheng. Bakit ngayon ko lang na-realize na magaling ka pa rin umarte? Anong ibig sabihin nun? Pinalitan ko ng damit na ito. Itapon mo na lang. Bumili ako ng bago para kay Xiaoang actress. Anong damit? Natulog ako sa kwarto mo. Kung ayaw mo sa dumi, pwede mong palitan lahat at itapon. Lin Wanyi, ano ba talagang problema mo? Kahapon ng gabi, may shareholders meeting. Sobrang pagod ako. Nakatulog lang ako. Tungkol kay Xiaoang actress. Meron nga siyang bahagi sa Yising. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin. Ayoko na marinig ang paliwanag mo. Busy ako sa trabaho. Huwag mo ko abalahin. Talaga bang aalis ka? Oo. Gusto ko lang matapos agad ang kabaliwan ng eksenang ito. Lin Wanyi, masyado ba ako mabuti sa'yo? Kung mabuti ka sa akin, ano nga bang pagkakaiba mo sa ibang babaeng pumupunta dito? Shen mo, Sheng. Huwag ka na magpanggap na gusto mo pa rin ako. Ikaw lang nagpapadama sa akin ng pagkasuklam. Sige, naiinis na ako. Bitawan mo ako! Shen mo, Sheng. Ano bang ginagawa mo? Sabi mo, saka mo sinilmulan. Sabi mo, tapusin na, saka mo tinapos. Lin Wanyi, saan basihan? Sabihin mo sa akin, ano ba talagang basihan? Sabi mo noon na hindi mo gagawin ang labag sa aking kagustuhan. Ngayon nagbago ng isip ko. Sobrang sigurado ako na hindi kita palalayain. Shen mo, Sheng! Hindi ba? Kapag nakuha mo lang ako minsan, saka mo lang ako palalayain. Pwede ba? Huwag mo kong sundan. Miss Lin, alam mo naman, sa ganitong oras, wala na rin sasakyan sa kalsada. Hindi mo naman kailangan mag-alala. Sabi ko na nga, dali na, dali na. Bakit yan ka pa dumating? Hindi ba ito si Assistant Xiaozang? Nandyan ba si Mr. Shen? Dinala ko kasi si Sichi para bumisita sa kanya. Wala si Mr. Shen. Baka pwede sa ibang araw lang kayo bumisita. Ay, sunod-sunod na kaming dumating. Ilang araw na rin. Alam namin na busy si Mr. Shen. May oras naman siguro para makita kami kahit saglit. Kung ayaw niya, ayaw na lang. Kung ayaw niya, edi wag na lang. Aking munting Diyosa, ano ba sinasabi mo? Hindi ka marunong magsalita. Huwag kang magsalita ng walang kwenta, ha? Kung wala ka na maipagkitang magandang proyekto, kakainin ng tatay mo ang aking dugo at pawis. Miss, pupunta ka rin ba para bumisita kay Mr. Shen? Bumisita sa kanya? Natatakot lang ako masira ang buhay ko. Miss Lin, sa harap ng iba, magbigay ka naman ng respeto kay Mr. Shen. Respeto? Sige. Kahit si Mr. Shen ay pinilit na ginayak ako na manatili para makasama siya. Kahit ayaw ko, hindi niya ako pinakawalan pero nagbigay pa rin ako ng respeto sa kanya. Di ba? Kumusta? May sasakyan ba para ihatid ako palabas? Miss Lin, ako nang maghahatid sa'yo pababa ng bundok. Ano bang gagawin mo, Ancestral One? Siya ang gusto ni Shen Moshing, isang babae. May lakas ka ba para sa Autumn Water Villa na dalhin siya? Kung ayaw ni Miss Lin, edi hindi. Kung ayaw niya, bakit pipilitin? Hindi ba ito labag sa batas? May normal na tao rin pala. Miss Lin, halika na. Ano bang ginagawa nyo? Kung alis kayo, anong gagawin ko dito? Simula ngayon, huwag ka nang lalabas dito. Mr. Shen, Ang Yising Entertainment, pwedeng itaguyod ka. Pwede rin sirain ka rin. Sana, sa hinaharap, gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang lumabis. opo. May magandang balita si Old Shen. Uy, anong ginagawa ninyo? Nagtatagpo ng female star? Lumabas kayo!
Anong nangyari? Si Shawanwan ba ang nakairita sa'yo? Sige na, hindi na ako magtatanong. Sabi mo nga, ano ba ito? Nasaan si Miss Lin? Umalis na. Nag-away ba kayo? Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba talagang gusto niya? Ay, babae nga naman. Iba ang sinasabi sa puso. Mahirap hulaan. Pero bilang kapatid, paano ko naman maiiwan lang? Alam mo ba si Yang Jue? Siya ang manager ni Lin Wanyi. Pumunta siya sa investment meeting ngayon at nakuha niya ang isang role. Wala pa kasing financer ang project na ito. Honye! Asu, okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Ikaw? Ikaw si Susie Chi. Kumusta? Grabe! Si Susie Chi nga talaga. Mas gwapo pa siya sa personal. Hello? Ako ang manager ni Lin Wanyi. Ang pangalan ko Yang Jue. Hey, Session 1. Talaga bang kaya mo akong iwan doon? Sabi ko nga, naihatid na siya. Sige na, umalis na tayo. Miss Lin, alis na muna kami. Magpahinga ka muna ng maayos ngayon. Salamat sa lahat ngayon. Bukas, yayayain kita sa kainan. Miss Lin, walang anuman. Ang pinakaayaw ko ay yung mga tao sa industriya na nang-aabuso sa kapangyarihan. Bukod pa rito, ang maglingkod sa magandang babae ay isang karangalan para sa akin. Ancestral 1, nakuha na natin ang tao ni Shin Moshing. Kaya huwag ka nang salita sa likod niya. Kaya mo naman sa pamilya mo na malaki, hindi ba? Miss Lin, bata pa si Sichi namin, kaya hindi na kailangan ng pagkain. Mula ngayon, subukan natin na wag nang mag-contact ha. Sige, aalis na kami. Bilisan mo na. Tara na. Bilisan Ikaw mo. talaga? Ano bang ipinagmamalaki niya? Hindi ba artista lang nakasama niya na mas sikat kaysa sa akin? Asu. Hindi siya pinagmamalaki. Natakot lang siya. Sabihin mo nga, ano ba talagang totoong nangyari kayo ni Susie Chi? Kaming dalawa, totoong simpleng nakakita ng mali sa daan, kaya tumulong lang. Nakakita ng mali sa daan? Ay nako, huwag mo nang tanungin pa. Oh, sige. Kapag gusto mo nang magsabi, sabihin mo lang sa akin. Wanyi, ikaw si Shen Moshing ngayon. Kayo ba ay tuluyan ng tapos na at hindi na magkikita pang muli? Totoo ba yan? Paano ako maniniwala? Ano bang hindi ka panipaniwala? Siya at si Shawanwan. Ayos na, tapos na rin yan. Asu, simula ngayon, gagawin ko focus ang trabaho ko. Ano man ang gagawin niya, hindi na ako maaapektuhan. Tungkol dyan, hulaan mo. Nakuha ko para sa'yo ang isang role bilang babae. Pangkaraniwan lang ang mga role na yan. Ano ikakatuwa ko dyan? Pero iba ito. Ito kasi pelikula ng huling Golden Flower Best Director Award ni Director Ju Hong. Nakita ko ng story at karakter. Check the smash hit ito. Pero balik tayo. Ang investment meeting ko ngayon ay sobrang namang smooth. Hindi ko nga maisip na makukuha kita para sa isang lead role. Grabe, tama. Si Director Zhu ay inibitahan ka pa sa investment ball bukas ng gabi. Wanyi! Hindi mo ba nakita kung sinong leading man? Ikaw ang female lead. Sobrang siya ko na parang lilipad. Wala na akong pakialam kung sinong leading man. Grabe! Ang leading man ay si Susie Chi? Liwanyi, dito. Susie Chi? Matagal na tayong hindi nagkita. Talagang ang destiny. Manager Ann. Si Wanyi at si Mr. Su, hindi pa kayo nagkakaroon ng project dito. Sa trabaho, mas mabuti na huwag isama ang personal emosyon. Susie Chi, matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na nga. Wanyi. Hindi ba sila mula sa Yesing Entertainment? Si Mr. Shen at ang best actress na si Shawanwan? Ano ba kakaiba nito? Kailan ba lumabas si Mr. Shen sa ball na hindi kasama si Best Actress Xiao? Miss Lin, magkikilala mo ang investor. Hindi ba dapat mas magalang tayo? Investor? Miss Yang, si Mr. Shen ang pinakamalaking investor ng pelikulang ito. Grabe, parang hindi na mawawala.
Ang swerte po naman namin. Hindi ko akalaing ikaw palang investor ng pelikulang ito. Talaga. Si Shu si Chin namin, hindi lang sikat, pati pamilya na ay nasa mundo ng pag-arte. Oo, ang kanyang ama ay isang internationally known director na ang pangalan ay Shutong. Oo, siya yung gumagawa ng mga pelikula na parang PowerPoint presentation lang. Huwag kang mag-alala, Mr. Shen. Si Susie at ako, magkakatugma kaming perpekto. Hindi po namin kayo bibiguin, Mr. Shen. Miss Lin, maupo na tayo. Miss Lin, maupo na tayo. Parang gusto akong patayin ng taong ito. Hindi ba halata sa lahat na gusto ni Shen Moshing ang babaeng yon? Sabi ko na, kapag may babaeng ito sa paligid, wala kang magandang kahihinatnan. Bro, may panganib sa harap at sa likod. Mahaba ang biyahe. Mabigat ang pasanin. Mosheng, sumayo na rin tayo. Magaling kang sumayaw. Matagal na akong hindi sumasayaw. Halos nakalimutan ko na. Kamakailan lang, maraming usap-usapan tungkol sa iyong dalawa ni Mr. Shen. Binibigyan ka ba niya ng pasanin? Hindi naman. Mukhang marami na rin siyang usap-usapan sa ibang babae. Mag-focus sa pagsayaw. Baka mahulog ka. Salamat. Dahil single ka, Miss Lin, pwede ba kitang ligawan? Ano bang pinag-usapan niyo kanina? Ang saya-saya niyo. Hindi ka ba natatakot na magalit si Michelle dahil sinayaw mo ko? Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos. Ang pangit mo kanina sa sayaw. Hindi kasing galing ni Michelle. Baka turuan kita kung paano sumayaw. Ang talino naman ng batang to. Miss Yang, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Hindi na siguro. Baka matapakan kita. Kung mamatay man sa ilalim ng magandang babae, parang elegante pa rin kahit sa kabilang buhay. Ah! Ayos lang, sige lang. Sige na. Talaga ba kaya mong sumayaw? Bakit lagi mo ako natatapakan? Pasensya. Mag-iingat na ako. Ang kasama mo sa sayaw, ninakaw ng iba. Mukhang kalmado ka lang. At ikaw rin, Miss Xiao. Mukhang kalmado ka lang din. Mr. Su, mukhang may gusto ka kay Linwani. Tama ka, Miss Xiao. Kung gusto mo, dapat ikaw ang gumawa ng hakbang. Mag-ingat ka. Baka malito ka. Masaya ka ba? Ayoko lang mapasama ka sa gulo. Siya ang gulo. At ikaw, ano ka? Protektor ng mga babae. Hindi ka pa sumasagot, Miss Lin. Pwede pa kitang ligawan? Mukhang may nararamdaman ng lalaki, pero wala ang babae. May mga bagay din na hindi makukuhan, Mr. Shen. Alagaan mo lang ang sarili mo. Sila ba'y sumasayaw? O naglalaro lang kung sino makukuha sa dance partner? Tignan mo si Shen Washing. Ang itsura niya parang walang halaga. Ang kapatid mo, mas tapat at maalab pa kaysa sayo. Miss Yang, kung gusto mo, pwede rin ako sumayaw sa'yo. Hindi na. Naisip ko lang, gusto ko na magsuka. May problema ba kayo? Karapat-dapat ba siyang sumayaw sa'yo? At ikaw, karapat-dapat ka ba? Si Miss Xiao, galit na siya sa'yo. Bakit hindi mo siya aliwin? Pero may oras ka pa lukuhin ako?
Tama na! Shen Moshing, Susie Che. Sa tingin ko, mas bagay kayong dalawa na sumayo na magkasama. Huh. Mag-usap tayo. Wala tayong dapat mag-usapan. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bakit ka nagpanik? Wala namang tao. Pakawalan mo ako. Bakit? Umalis si Gaulinzer. Dumating naman si Sushiche. Bakit kaya pwede sa iba? Pero ako, hindi pwede. Anong pakialam mo? Linduan Ngi, may puso ka pa ba? Lasing ka na. Sa mata mo, si Sushiche lang nakikita mo. Paano naman ako? Kailan mo ba ako makikita? May problema ka ba? Pag-usapan natin sa labas. Huwag mo nang isipin. Pagkawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Basta't hindi ka magsasalita. Walang makakarinig sa atin, naintindihan mo ba? Shen Moshing, nasira ang damit ko. Pagkawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Linduan Ngi, nandyan ka ba sa loob? Pagkawalan mo na ako agad. Nasa labas si Susie. Ngayon, sa kalagayan ng damit mo, makakalabas ka ba ng maayos? Ikaw, huwag kang maging sobra. Tutulungan kita. Linduan Ngi! Ikaw ba yan? Lumayo ka dyan. Nakaharang ka sa daanan namin. Huan Yi! Hindi pwedeng ganito. Anong ginagawa niya? Bakit ang bilis na dalhin si Huan Yi namin? Miss Yang, huwag kang magalit. Tayo na lang uminom ng isang baso. Yun? Kung ikaw ang kasama ko, siguradong hindi ka kakulangan ng babae na magkakasama sa pag-inom. Interesante. Huminto ka! Galit ka pa rin ba? Nakakatawa ba sa'yo na lukuhin mo ko? Hindi ba't napag-usapan natin na tapusin ang lahat? Anong gagawin mo? Uuwi na ako. Sa isip mo. Tapos na ba ang relasyon natin? Sa pagitan natin, ano pa bang ugnayan? Binigyan na kita dati. Ikaw lang ang ayaw tumanggap. Mayroon pa bang chance na magsisi ako? Hindi ba? Kailangan mo ba munang makuha ko minsan? Bago mo ko tuloy ang pakawalan? Ang iniisip mo lang ay ganitong klaseng relasyon. Bukod sa ganitong damdamin mo sa akin, ano pa bang iniisip mo? Linduan Yi, ngayon, ako ang pinakamalaking investor sa bago mong proyekto. Hindi pa ba sapat yun? Sigurado ka ba? Kaya, ngayon, bilang isang investor, iniisa-isa mo sa akin ang mga ito. Tama. Alam mo ba? Kung paano ko pinapahalaga ng mga investor na ito? Hmm? Juan Yi, nai-post ng Weibo para sa start ng filming. Tingnan mo. Si Director Zhu ay nai-post din ng yung audition clip. Erection sa post
ay talagang maganda. Wani, mula ngayon, totoo na mas maayos ang ating ugnayan. Baka masyado kang masaya ng maaga. Sa totoo lang, nung araw na yun, na makita ko si Shen Moshing ang investor, inakala ko ay tatanggihan mong role na yun. Bakit ko naman tatanggihan? Matagal na tayo nagsimikap, nagtyaga ng matagal, kakaunti lang pagkakataon na tulad nito. Hindi ko basta isusuko ng dahil sa sino man. Dapat ganito nga. Ang si Shen Moshing, hayaan na lang natin silang lahat, pumunta na lang sila sa impyerno. Tama! Miss Lin! Susiche? Iyon, kahapon. Yun ay pribadong bagay mo, Miss Lin. Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Mula ngayon, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Huwag mo na akong tawagin Miss Lin. Simula ngayon, magtulungan tayo. Sige, magtulungan tayo. Dito! Tingnan niyo rito! Lumapit kayo! Magpapakuha tayo ng larawan para sa Zhang Fan. Sa loob ng kalahating oras mula sa airing, nakaabot agad sa number 1 sa trending list. Mga tagahanga ng IP ngayon, nagsisimula na. Pinapansin nila ang kanilang CP. Pero huwag kang magalit. Mula sa pananaw ng investor, magandang bagay ito. Maraming palabas ang na-air, pero hindi lahat nagiging trending CP. Sa tingin mo ba, ang investment ko dito ay para lang kumita? Anong gagawin natin? Sa susunod na proyekto, ikaw ang pipili ng bida. Hindi. Walang intimate scene. Mamamatay siya sa galit sa akin. Talaga ba? Sa tingin ko, kung gusto mong maging asawang isang bituin, dapat mas maging bukas ang loob mo. Kung hindi si Sushi Che, ay may ibang lalaki pa. Hindi naman palaging magsiselos ka, hindi ba? Kung hindi ka magsasalita, hindi ibig sabihin na bingi ka. Mali ang sinabi ko. Pero may sinabi ka na tama naman. Alin naman nun? Kung talagang hindi pwede, palitan ang bida. Sino? Sa eksenong ito, nagsiselos ang bida. Tapos hinaharang ang bidang babae sa hagdan at kunikwestiyon. Tapos may kissing scene. Kayong dalawa, mag-ingat sa emosyon. Sige, simula na! Kung ganyan ang ginawa niya sa'yo, bakit ka pa rin nangungulit sa kanya? Cut! Linwan Yi, pwede ka bang may konting reaksyon? Pasensya na, Director Ju. Hindi lang ako nakapasok sa emosyon kanina. Salamat sa inyo lahat sa pagod niyo. Walang anuman. Wala rin ako sa mood kanina. Ulitin lang natin. Ang gwapo ni Susichi at ang bait niya. Ang ganda rin ni Linwan Yi. Kung titignan silang ganito, talagang bagay sila. Oo nga, pareho silang mabait at galante na lalaki. Mas kakit-akit. Shen Moshing, ano na naman ang ginagawa mo? Kanina ba? Ginawa niya rin ba sa'yo sa sagnan? Pakawalan mo ako. Linwan Yi, nagsiselos ako. Hindi mo ba nakikita yon? Pakawalan mo ako. Linwan Yi, nagsiselos ako. Hindi mo ba nakikita yon? Umiinom ka na naman ba? Hindi. Ano ba tong ginagawa mo? Parang sabi nila, ang mabait at galante na lalaki ay mas kakit-akit. Ikaw ba? Gusto mo rin ba si Sushi Che? Trabaho lang to sa akin. Hindi. Bakit pa ako magpapaliwanag sa'yo? Sino ka ba? Aminin mo na lang. Mahal mo pa rin ako. Mr. Shen, may kapangyarihan ka at mayaman sa Autumn Water Villa. Hindi naman kulang sa babae. Hindi ko kayang mahalin ka. Kaya mo bang makipag-usap kay Sushi Che ng maayos? Bakit sa akin mo palaging ginagawa to? Kaya, gusto mo ba makipag-usap ako sa'yo ng maayos? Gusto ko rin namang makipag-usap sa'yo ng maayos. Pero pwede bang huwag mo Pero nang... gusto ko lang talaga to. Kapag nakikita kita, Parang hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Shen Mosheng, kanina sa eksena mo, tiyak pumasa. Walang damdamin kay Sushi Che. Parang tabla lang. Tutulungan kitang hanapin ang tamang estado. pwede ba? Huwag mo nang sirain ang trabaho ko. Sa drama na ito, malaki ang pinuhunan ko. Bakit hindi ko pwedeng alalahanin ang estado ng bida? Ano bang mali dyan? Hindi mo ba lagi ginagawa to sa lahat ng bida? Hindi ba? Eh, ikaw naman. Ikaw kay Sushi Che. Hindi ba nahulog ka na rin sa kanya? Pwede ba? Huwag mo nang ihalo si Susuche sa laro mo.
Iba siya sa'yo. Sige, sabihin mo. Anong pinagkaiba naming dalawa?